Network Entertainment. Noong mga 90s, nag-collapse yung fishery ng alamang. Ibig sabihin, yung almost wala na silang makuha dahil ang fishing ano nila nun, 4 hours ang pangingisdaan nila. So, 4 hours nandoon yung mga malalaking commercial fishing boat ang ginagamit nila, eh. Kasi talagang marami yung harvest, tone-tonelada ang hina-harvest na aramang noon. So, nag-collapse yung fishery. So, na parang naano yung mga tao na ano sila, bakit, wala na silang mahuling aramang. Kaya dun nag-umpisa yung gentleman's agreement. Nag-usap-usap yung mga leaders, fisher folk leaders, kasama yung local government unit. Pinag-usapan nila kung ano yung maganda nilang gawin para mabalik yung, dami or yung population nung, aramang dun sa Apari. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is the Chief of the Regional Training and Fisherfolk Coordinating Division and at the same time the Regional Fisheries Research and Development Center Manager at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2. She also holds national roles as the focal person for ang Gilid Eel and chairperson of the Philippine Aquatic Red List Committee Freshwater Bony Fishes Subsector. She took her bachelor's degree in fisheries at UP Diliman
a master's degree in resource management from the Cagayan State University, and her doctor's degree in fisheries technology at the Iloilo State College of Fisheries. She was also conferred Scientist 1 by the National Academy of Science and Technology. So without further ado, let's all welcome Dr. Evelyn Ame. Magandang umaga, Paul, and good morning po sa ating mga tagapakinig. Yun, so welcome po sa podcast na Ma'am Ebing. So bago pala tayo magsimula, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. At pakirate na rin kami ng 5 stars para madami pa tayong maabot na audience. So ang topic natin today ay yung stock assessment ng aramang sa Apari, Cagayan. And this study was published sa the Philippine Journal of Fisheries. So kung titingnan nyo pala yung mga list of episodes namin dito sa podcast, madami na rin kaming previous episodes about fisheries. And yung mga latest ones ay yung episode 90. So ang pinag-usapan namin ay yung correct fish hook size for sustainable longline fishing with Dr. Angelo Macario, and episode 87. Ang pinag-usapan naman ay overexploitation ng isda na tinatawag na espada sa Babuyan Channel with Dr. Melanie Villarao. And trivia lang, si Ma'am Melay ay co-author din ng study na pag-uusapan natin today. So bago natin yun pag-usapan, alamin muna natin yung journey ni Ma'am Ebing as a scientist. So Ma'am, hindi ko pala nabanggit kanina, pero yung research nyo, yung past research nyo ay naging important para sa formulation ng mga local ordinances tulad ng Fisheries Administrative Order number 242 at yung BIFAR Administrative Circular number 247. So can you share po sa audience natin ano po ba yung mga ordinances na to? Yun yung tungkol sa ludong at eel. Kasi dito sa Region 2, ako yung may hawak nung commodity na yon. Bale, yun yung parang pinagpokusan ng aking atensyon dahil talagang kailangan ng conservation effort yung dalawang species na yon. And kung titingnan mo, ang ludong, na out of tangent ako dito, no? Aramang kasi ito, pero yung talagang hawak kong commodity ludong at saka eel. Kasi yung ludong ang pinakamahal na fish dito sa Pilipinas. So, ang cost niya is around 6,500 pesos per kilo. And nakita namin na talagang kumukonti na yung niya, yung population niya. Tumataas yung presyo niya kasi talagang overexploited na siya eh. And kapareho din nung eel. Ang eel din kasi mataas yung value niya, economic value niya. Ine-export natin to sa ibang bansa. And yet, hindi siya masyado ding napag-uukulan ng pansin. And dito lang din sa Region 2 nakikita yung dalawang, yung eel nakikita, meron sa Mindanao yan. Pero yung ludong dito lang sa amin sa Region 2 nakikita. And dito sa Aramang naman, naging curious lang ako kasi alam mo ba na minsan pumunta ako ng Japan, nakita ko tinitinda nila dun sa airport yung process na Oo, yung nakapakete lang po yun, di ba? nakapakete na, oo. Samantalang dito sa amin, no, kahit dito sa Pilipinas per se na sabihin natin, wala kang makita na naka-process na aramang except yung talagang inaaramang nila na yung alamang na, alam mo yung kinakain na alamang pinangalan. Yung ginagawang bagoong to, Oo, di ba? ginagawa sa Tama. bagoong. Aside from that, wala ka nang makitang ibang byproduct ng aramang. So, napag-isip-isipan ko, ano kaya yung pwede naming maitulong as BIFAR para mapaunlad namin yung tsaka mas marami kaming matulungan na mga fisher folk. Kaya po nakita ko itong aramang na marami palang ding unique feature. Like for example, nag-uumpisa na ako, okay lang ba yun? Ay, Like for, sige lang po, apa. like for example, meron silang unique strategy na pag-manage ng aramang. Yung sinasabi nga nila yung GA or yung Gentleman's Agreement. Parang yung usapang maginoo. Yun yung parang management strategy na in-employ ng mga tao eh. Na nakatulong naman ng konti dun sa sustainability ng resources.
So, ayun. Siguro backtrack po muna ako konti. Yung journey niyo po sa sa fisheries kasi from bachelor's to PhD fisheries yung fisheries related yung kinuha niyo. Oo. Paano naman po nagsimula yung journey niyo as a fisheries scientist? Nung bata kayo, interested na talaga kayo sa fisheries? Hindi. Hindi. Actually nung bata ako, yung pagka-graduate ko ng nung high school, parang nalilito pa ako, eh. Ano kaya yung kukunin kong kurso? Kasi parang malabo pa sa akin, eh. Ano ba yung ipu-pursue ko? Nung ako yung bunso kasi sa amin 'no, natatakot akong, pumunta sa ibang lugar. Kailangan ko nung may aalalay sa akin. Itong kapatid ko, fisheries din yung course niya, pero marine siya. Sinundan ko na lang yung hapak niya para at least meron akong kuya na titingin sa akin. So dun po nag-umpisa yung journey ko sa fisheries. And then nung grumaduate ako, ah, na-assign ako dito sa Region 2. Hindi ako taga Region 2, taga Manila ako. Pero yung pagka-graduate namin, merong yung Cagayan Integrated Agricultural Development Project, yung SIADP. Nag-hire siya ng mga young researcher, yung mga bagong graduate. At yung nakita namin, ipinost nila dun sa college namin yun. Yun na, pagka-graduate, yun, nag-apply na ako agad sa SIADP. Tapos dito na talaga nag-umpisa yung buhay ko as a researcher at hanggang ngayon. Siguro hindi to alam ng karamihan. Ako, very recently ko lang din to nalaman na may time pala dati na may fisheries sa UP Diliman. Kasi ngayon yung fisheries Oo. ng UP na sa Sa Visayas Bisaya. na. Oo. Katabi namin yung BETMED. Actually yung BETMED, tsaka yung fisheries na magkatabi yan. Doon sila sa, malayo kami sa ASA pero yung BETMED ngayon lumipat na sa LB tapos yung, fisheries na ilipat na sa Bisaya. Bago ilipat yung fisheries, andun pa kami sa Diliman. So, siguro after 4 years pa na nailipat yung fisheries sa Bisaya. Nung nag-BFAR po kayo, di ba, ito po yung first job nyo. Tapos nandyan na po kayo ever since. Oo, first job ko yung, sa SIADP as researcher. Hindi pa BFAR yun. Okay. Oo, bago after nun kasi SIADP, ano nga po ulit Cagayan yung SIADP? Integrated Agricultural Development Project. IAD. Okay. Yung mga IAD projects. Kasi noong panahon na yun, maraming IAD projects eh. So nagkaroon ng IAD project dito sa Cagayan. Yun yung first employment ko. And then project lang kasi yun, natapos na yan ng mga 1980s yata. Natapos siya agad yung project. So nag-apply ako sa DA, hindi BFAR. Kasi wala pa namang noon, BFAR. May BFAR na, kaya lang sa DA ako nakapag-apply. And then doon na-assign ako sa research division. Until nung 1998, na-reconstitute yung yung BFAR, humiwalay siya sa DA. Yung fisheries nahiwalay siya sa DA, yun. Naging bureau na, yung attached bureau na ang BFAR ng DA. Then yung pag-pursue nyo po ng graduate school while working, paano naman po nag-open up yung mga ganong opportunities sa inyo? Yun. Kasi alam mo yung aking asawa kasi graduate din siya ng Los Baños pero mahilig siya mag-aral. So parang siya yung nag-encourage sa akin na hindi ka na lang dapat ganyan, dapat i-develop mo yung sarili mo. So kahit locally lang nag-enroll ako ng masteral dito sa amin. And then PhD sa sa Iloilo. Locally kasi alam mo meron akong 4 na anak. 4 na anak. Bale maaga akong nakapag-asawa. And then nagkaroon ako ng 4 na anak. So parang hindi ko maiwan yung mga anak ko ng matagal. Kasi siyempre 'pag pumunta ka sa ibang lugar na yung mga nag-aaral, yung mga full-time students kailangan umalis yan para makapag-aral. So yun po ang naging journey ko. Pinursu ko na lang kahit locally yung ko. Pareho din naman yung lang, kailangan talaga ng trainings. Kasi
nakita ko kulang din yung yung degree na nakuha ko. Kailangan din mabackupan ng mga trainings para talagang ma-improve yung skills mo at saka yung knowledge mo sa fisheries. Paano po yun, ma'am, nung nagpi-PhD na kayo sa Iloilo? Dinala niyo yung pamilya niyo sa Iloilo or pauwi-uwi na lang kayo Hindi. dun sa Oo, Cagayan? pauwi-uwi. Hindi pwedeng dalhin. Hindi full-time student eh. Kaya medyo mahaba-haba yung time na ginugol namin sa pag-aaral. Kasi hindi naman kami full-time na student. So gaano po yun kadalas kayo pauwi-uwi from Iloilo papunta dyan sa inyo? Actually, kadalas kaming pumunta sa Iloilo. Weekly, mga weekends, pumupunta kami yan dyan sa Iloilo. Pero yung mga assignments namin, pinapadala online yan. Ginagawa namin. Tapos nagkakaroon ng online classes. And then nagkakaroon din kami ng face-to-face niyan. Pumupunta kami. Yung time talaga. Tsaka we cannot afford to yung maging full-time dahil sa BFAR, konti lang kaming empleyado. Ang organic body lang namin noon, 19 lang kami. Imagine mo, 19 na tao lang yung nagpapa-andar dun sa BFAR. Ngayon po, isa din po sa mga roles nyo na nabanggit ko kanina ay chairperson po kayo nung Philippine Aquatic Red List Committee. So ano po yung Red List at ano yung committee na to? Alam mo yung mga species na nilalagay sa yung mga threatened species. Oo. Kami yung nag-a-assess nung kung ano na yung status ng mga species. Para isang team yan, hindi lang ako. Marami kaming galing sa iba't ibang institution, mga research institution, na nagkikita-kita kami. Ina-assess namin kung ano yung status ng mga freshwater, yung aming parte. Meron din kasi sa marine, pero iba-iba yan eh. Yung medyo hawak ko yung freshwater. At doon nabibilang yung ludong, yung eel, yung mga ganon. No, at yung iba't iba pang mga freshwater species, mga gabi, goby, mga ganyan. So kapag sinabi niyo pong threatened species na siya, paano siya actually dinedefine na yung species na to ay threatened na? Marami kasing consideration yan eh. Kung bumababa na yung population niya, yung ganon, nasisira na yung environment niya. Tapos maraming consideration yan para masabi mong threatened yung species. Pero karamihan nakita namin yung deficiency sa data. So makikita mo sila na like for example yung ludong, tumataas yung presyo niya dahil overexploited siya. Pero dahil konti lang yung data, hindi namin siya pwedeng mai-elevate na threatened na siya eh. Kasi parang wala kang supporting data na pwedeng magsabi na talagang yung scientific ba na talagang threatened na yung species. So dito talaga napaka-importante nung pag-conduct ng research. At saka napaka-importante talaga, hindi lang conduct mai-publish mo yon, masulat mo, ma-publish para mabasa. Mapunta siya dun sa web of, journal natin, Web of Science. Web of Science. Oo, yun. So dapat po pala parang kumbaga may baseline data kayo para sabihin na ganito sila kadami dati. Oo. Tapos ngayon kumonti para sabihin na threatened, parang ganun. Oo, kailangan yun. And yung problema nga natin, lalo na yung freshwater, kasi sa karamihan ng mga studies ngayon, nag-focus sila sa marine, mga ganyan. Yung nag-aaral sa freshwater, konti lang. So, siguro inaakala nila, freshwater yan, madali lang aralin yan. Pero sa totoo, kulang na kulang tayo ng mga information tungkol dun sa mga freshwater species natin. Like for example, yung goby. Dami-dami pala nating species ng goby. Hundreds yan, pero parang hindi fully documented kung ilan. And then one time, meron kaming naging bisita na foreigner. Ang focus niya is on goby. Parang naghahanap siya ng rare species ng goby. Tapos nakakita siya dito sa amin ng isang rare species ng goby.
Porke wala naman kaming, hindi namin pinagtutuunan yung goby, eh. So, wala kaming Hmm. alam na yung palang species ng goby na yun napakamahal sa kanilang bansa. So, tuwang-tuwa siya tapos kami parang ano kami wala 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 tayong alam, lang. meron pala tayong gano'ng species ng goby, parang Hmm. gano'n. So, talagang, kailangan natin talagang mag-research, eh. Ah. Ayun, so since nakukwento na ni Ma'am yung importance in doing research, punta naman tayo sa research focus natin for this episode. So ang title nito ay Status of Nematopalemon tenupes spider prawn stocks caught in Apari, Cagayan, a case of gentleman's agreement management strategy. So ma'am, can you explain muna yung paper nyo tungkol saan ba ito in one sentence? Ito, yung aramang natin ano. Nakita ko kasi na itong aramang na 'to malaki yung potential niya na magbigay ng livelihood para sa ating mga, fisher folk. And yet, hindi namin na-u-utilize yung full potential niya, eh. Kasi maraming mga problemang, kinakaharap yung sa management na lang. Say for example, even yung post-harvest, yung pag-process nung aramang, would you believe na yung aramang namin, binibilad sa daan na parang Ah, bigas? Parang mm. bigas lang naka-ano, kasi kulang kami nung facilities na puwedeng gamitin para ma-process namin yung, aramang. So nakita ko na, ah, malaki kung maide-develop natin ito or mama-manage natin ito or makakuha kami ng enough fund, puwedeng yumaman yung mga ano natin, aramang fishers. Kaya nga lang kailangan natin ng science-based, yung sinasabi nga nila science-based, para formulate tayo ng policies, makagawa tayo ng proposal at, mabigyang, pansin itong aramang natin. Na hindi na lang siya provider kami nung raw materials, eh. Pero yung sa processing na medyo nawawala na kami diyan. And yet nalaman Mm. namin na 'pag dinala pala yan sa Manila, naipa-pack nila yan ng maganda and then, nai-e-export din pala yan. And dun sa ine-export na parang yung data ng export, malaki yung contribution ng aramang Hmm. sa ano, sa economy, Saan parang gano'n. saan saan siya in-export? Yung naano ko Japan kumukuha, China kumukuha yan ng ano, ng Okey. aramang sa atin noon. Noon kaya lang nga medyo nagkaproblema nga dun sa, processing nung aramang kasi nga, naibibilad siya dun sa daan lang. Alam mo yun? Ano yung Food hindi safety, hygienic yung bla bla bla. yung food safety natigil yung gano'n, natigil yung, pag-e-export ng gano'n. Check ko nga 'yan 'pag nakabili ako dito sa mga grocery nung ano, pakete nung mga gano'n kung made Oo, in the dina-dry Philippines nila ba or yan, Oo. kanina po may sinabi kayo na ano, yung gentleman's agreement. Oo. So can you explain po ano po ba itong 'pag sinabing gentleman's agreement, anong ibig sabihin nun? Parang ano lang siya, alam mo yung usapang maginoo. Nag-uusap-usap lang yung mga tao kung ano yung in terms of, kung ilang araw silang mangingisda, yung parang gano'n lang, ilang araw, ilang oras, ilang, boat lang ang puwedeng mangisda. Parang pinag-uusapan nila 'yan, walang concrete rule, eh. Dun sa before kasi alam mo yung aramang, nag-o-occur lang siya after heavy rain, pagka nagiging turbid na yung tubig. Doon lang sila puwedeng, makapangisda nung aramang. Kasi mula from yung malalim na tubig, yung sa ano namin, sa yung mga nabasa kong mga literature kasi hindi naman kami pumunta dun sa talagang ano niya, niche niya. Nakatira siya dun sa malalim na tubig. Pero kapagka nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, nagiging turbid yung tubig, umaakyat yan sila, humahanap sila ng medyo mababaw-babaw na lugar na doon sila nahuhuli yung ating aramang. So wala talagang like walang kontrata or ordinances para i-regulate yung ganitong fishing activities, ano lang usap-usap lang talaga Wala, na ano? wala. Hanggang ngayon actually, wala pang concrete na parang,
ordinance na ganito lang ang dapat mong hulihin, ilang oras lang dapat manghuli. Walang gano'n, wala pang gano'n sa gentleman's agreement. Pero paano po yun nila malalaman kung talagang sumunod ka dun sa usapan or hindi? Yun na nga, usapang maginoo, in-expect nila na lahat susunod. Pero nakita namin na hindi lahat sumusunod, dun sa usapan na gano'n. Talagang may nagba-violate dun sa rule. Kasi usually nung mga 90s, nag-collapse yung fishery ng alamang. Ibig sabihin, yung almost wala na silang makuha dahil ang fishing nila nun, 24 hours ang pangingisdaan nila. So, 24 hours nandoon yung mga malalaking commercial fishing boat ang ginagamit nila, Kasi talagang marami yung harvest, tone-tonelada ang hina-harvest na aramang noon. So, nag-collapse yung fishery. So, parang naano yung mga tao na sila, bakit wala na silang mahuling aramang? Kaya doon nag-umpisa yung gentleman's agreement. Nag-usap-usap yung mga leaders, fisher folk leaders, kasama yung local government unit. Pinag-usapan nila kung ano yung maganda nilang gawin para mabalik yung dami or yung population ng aramang doon sa Apari. So, after 2 years, medyo umokey naman, unti-unti, nabalik. Parang yung gentleman's agreement, nakatulong din siya dun sa unti-unting pagbalik nung dami nung aramang dun sa Apari. Kaya nga lang, tinignan namin ano kaya ako lang, for curiosity lang ako sake na, ano kaya yung effect nung GA dun sa population? Talaga bang naka-recover na fully yung population nila in terms of size, saka yung population na yung dumami talaga siya in terms of volume. Yun yung tinignan namin para formulate kami ng policy concrete. Para mai-concretize ba namin yung policy na yung like for example, establish ng quota. Quota, ito lang ang pwede mong hulihin. Parang gano'n. Gano'n yung nangyari noon do'n. Curious po ako dun sa yung binanggit nyo po na term na commercial fishing. Pag commercial fishing, may kumbaga parang cut off ba yun sa kung gaano kadami yung nahuli niya para maklasify na commercial fishing activity siya or paano pa yung pag-classify? Sa size ng fishing boat. Pagka yung boat mo is more than 3 gross ton, considered na yon as commercial fishing. Pero kasi dito yung rate nung volume na nakukuha nila sa pagfi-fish ng aramang malaki, Tone-tonelada talaga, hindi ito kilo-kilo lang na kailangan nila talaga ng malaking boat. So, ginagamit nila and dito sa Aramang medyo bawal kasi dun sa malapit lang siya sa along municipal water siya, Kung isipin mo dun sa batas, sa batas namin sa fisheries, RA 8550, ngayon 10654 na, bawal mangisda sa municipal waters. Dito sa Aramang Fishery, ang ginagamit ng mga fisher folk, malalaking mga fishing boat dahil nga sa sobrang dami ng nakukuha nilang aramang. Ano po ba yung ways ng paghuli nitong aramang? Ano lang siya, net or may other Dalawa ang methods? ginagamit nila. Drip filter net at saka pair troll. Troll, alam mo yung troll na Yung idadrag mo lang siya sa ilalim nung... Oo. Pero yung troll kasi medyo bawal na yan na gamitin. Active gear siya. Yun pa yung isang parang pinag-isipan namin. Gumagamit sila ng dalawang fishing gear, pair troll at saka drip filter net. Yung drip filter net nila, palaging ini-improve nung mga fisher folk. Sila na rin yung nag-i-improve para ma-maximize nila yung, siyempre, pag gusto nila, pag pumunta sa sa tubig, mas maraming makukuha. Diba? Para ma-maximize nila yung effort, bayad sa tao, yung gasoline. Nagtaka kami, bakit kaya palagi nila ini-improve yung gear?
Yun pala pagka yung kumukonti na yung huli, napansin nila kumukonti, nag-a-add sila ng mga accessories dun sa fishing gear para talagang makuha nila yung aramang. So nakita namin, talagang ano 'to, kailangan talaga na mai-manage na yung ano, kasi hindi totally na fully effective yung GA. Kailangan meron kaming gawin para at least na hindi talaga bumaba yung population, hindi ma-overexploit yung ating, aramang resources. Ayun. So summarize ko lang po yung napag-usapan natin so far. So yung objective basically nung study ay tingnan kung gaano ka-effective itong gentleman's agreement at para malaman yun, tiningnan nyo yung stock. Kailangan tingnan yung stocks ng Oo, aramang. oo. So can you share po ano yung methodology to do this study? Yung sa una, kasi nasabi na siguro ni Melite, meron kaming National Stock Assessment Program, yung NSAP. Yung kinukuha niyang, yung mga landed cats, bale nagsusukat-sukat nila yan para ma-assess kung, ano na yung status nung stocks. Nung mga 2014, nakita namin na nagkakaroon ng problema yung aramang, pinasali namin dun sa stock assessment yung aramang. So, simula nung 2014 hanggang dun sa 2020 yata, kino-conduct namin yung, stock assessment nung, aramang. Bale kinonect na lang namin yung GA ba yung gentleman's agreement doon sa with this GA, ano na yung nangyari doon sa stock, ano na yung status. Talaga bang dumadami or, nag-i-increase ba yung population, yung size ba niya lumalaki or lumiliit? Parang gano'n yung, nangyari. Curious din po ako dyan dun sa binanggit nyo na kumbaga parang parameters para tingnan yung stock. So yung size nung aramang, tapos ano pa yung other parameters na sinukat niya? Size. Kasi ano yan, dun sa NSAP, ang sinusukat nila yung frequency nung length. Tapos gumagamit sila nung, parang merong apps na PISAT yung program na based dun sa length parang made-determine na niya yung status ng stocks, kung exploited na siya or hindi. And then kung yung yung rate of mortality niya, kasi meron dalawang mortality, yung fishing mortality at saka yung natural mortality. Pagka mas mataas yung fishing mortality, ibig sabihin, mas marami yung resources na nakukuha kaysa sa natural mortality. Ang for ano lang, yun sa biology kasi nung alamang, hanggang 18 months lang siya, namamatay na siya. So, yun yung pinaka-lifespan nung aramang. So, kahit na i-harvest mo siya o hindi, mamamatay talaga siya, hanggang doon na lang yung buhay niya. And yet nakaka-spawn siya mga from 2 times or sabi nung isang nabasa ko hanggang 7 times ang spawning niya within the life, cycle niya. So, malaki ang maitutulong na ito kung maima-manage natin yung, resources na parang parang bang sabihin mo na kailangang i-harvest mo siya para makatulong. Kung hindi mo siya harvest, sayang. Parang gano'n, na ano natin. So, i-harvest Kasi na lang natin. mabilis siya dumami. Kasi sabi niyo po 18 months tapos 7 Oo. beses siya nag-spawn. Mabilis siyang dumami kaya mabilis siyang, mag-reproduce. Kaya nga yung sa GA nga nila after 2 years, medyo bumalik yung population niya, mabilis bumalik yung population niya, Parang 2 years na wala silang fishing. Ano na para maka-recover yung stock. And then after that, yun na nga, nag-limit na sila sa GA kasi pinag-uusapan nila kung ang napag-usapan nila yun yung number of days ng fishing, aabot lang siya dapat ng from 5 to 7 days lang yon. And then after 7 days, magi-stop sila ng 10 days until magkakaroon na naman ng isang fishing operation. Bale yung kina-count nila ng fishing operation yung pagka nagiging turbid na naman yung tubig. Kasi dun lang naman sila nakakahuli kapagka medyo turbid na yung tubig.
parang gano'n yung nangyari. And then, wala kasing ano din yung quota, ku ah, Ah, oo, kung ilan yung makuha mo during the ano, kuha lang ng kuha. Yun yung dati, kuha lang sila ng kuha ng ano, talagang kung ano mo talagang sinasagad, parang gano'n oo. yung ano, sasagad din nila yung resources. Kaya medyo nagkaroon sila ng ano nun, ng problema, nasagad yung ating, resources. Nag-ano rin yung mga tao kasi malaki din yung tulong 'to sa kanila. Say for example, yung isang tunay-tonelada kasi yan, eh. Although mababa yung presyo nung aramang dito sa'min siyempre kami yung source. Mababa yan kapagka, fresh pa lang siya. Malaki din yung naitutulong nun sa mga pamilya. So, dun sa value chain ba, yung nakikinabang diyan yung fishers and then traders. Wala kasi kami pang ano, processor na ano, malaki ang tulong nila sa kanya. Parang, maraming nakakapagpaaral dahil yung meron silang aramang na inaasahan. Tiningnan ko din po pala yung ano, yung paper niyo kasi interested din ako. So may binanggit kayo na may ginawa din kayo na mapping kung saan sila nangingisda tapos interview dun sa fisher folks. So paano niyo po yun ginawa yung mapping na yun and then yung mga interviews? Yung una tinanong namin yung fisher folk, kasi pinatawag namin sila, yung mga fisher folk leader, lahat nung nag-aaramang. Yung mga key leader na talagang sila yung nagre-represent nung barangay nila. Meron kasing mga 11 barangays dun sa Apari na lahat halos nung mga, fisher folk dun nag-aaramang sila. So, pinatawag namin sila kung saang banda sila nangingisda. Yun nga nasabi nila na hindi na akala ko noon sa bungad lang siya nung Cagayan River, eh. Yun pala dun sa medyo layo din mga 2 to 3 kilometers away from the Cagayan River sila nangingisda. So, yun po na minapa namin tapos ginugol din namin yung ano, para mai-pinpoint kung saan talaga, sila nakukuha. Paano po yun? As in, napipinpoint talaga nila kung saan kahit wala silang GPS sa bangka or Meron yan something? sila kasi Ah, meron. na ano, yung mga fisher folk. Meron silang ginagamit na ano, alam mo yun, hindi ko rin kasi sure, yung may BMS na Ah, nabibigyan sila ng ano, alam nila, na magagaling yung mga fisher folk natin. hmm. Oo. Tapos yung pag-interview naman po, gaano kadami yung mga tao na in-interview niyo? Yun. Key leaders kasi yung ano namin. Dito kami nagkakaproblema din, eh. Hindi mo basta-basta mahila yung mga tao dahil, naghahanap buhay sila, eh. So, ang tinawag namin doon mga key leaders lang, yung talagang kaya nilang, magsabi kung ano na yung status nung alamang, ano yung nangyayari dun sa fisheries ng alamang. So, pinatawag namin 'yan sila. Alam mo yung tool na participatory rural ano ba yun, appraisal approach, yung nagkakaroon ng mapping, seasonal calendar, mga gano'n. Ah, Yun yung mga tools na ginamit namin sa kanila. Para makakuha kami ng, information na puwede naming gamitin, as basis for yung policy na puwedeng gawin para sa alamang. kanina po may nabanggit din kayo na ano, nung 90s ba yun, nag-collapse yung stock. So dito sa study niyo, ano yung duration ng stock na tiningnan niyo from 90s up to present or ibang duration? After yung ngang nag-collapse siya nung ano 'no, nung wala talagang, kasi 1960s meron ng aramang, eh. So, in-enjoy nila yung panghuli ng alamang hanggang 1990s yan, eh. So, mahaba-haba rin na panahon. Kaya lang nga, unsustainable yung method nila. Kaya biglang nag-collapse yung fishery. So, from 1992 or 3 hanggang sa ngayon, nagko-conduct pa rin kami ng assessment. Tinuloy-tuloy pa rin namin yung pag-a-assess nung status, hindi lang kaya lang kailangan na naming mai-document yung ano, result, eh. Kasi yun nga, paano kami gusto naming gumawa ng
magpatayo ba ng processing plant. Pero kailangan namin ng mga science-based information. Kung ano ba yung ilan na ba yung production niya, yung productivity ba, kung magpatayo ka ba ng processing plant, kaya ba ng supply, parang gano'n. Hindi ba masasayang yung processing plant? Baka naman, after 1 year maging white elephant na, nakakahiya naman yung gano'n. Magpo-propose ka tapos wala na palang production. So, talagang kailangan, pag-aralan mo, kung, niya yung makakatulong ba siya talaga sa economy nung mga taga-Apriyano. Speaking of result po pala ma'am, ano ngayon yung nakita niyo dito sa sa study niyo? Ito yung nakita namin na alam mo yung meron yung, age at hindi maraming ano yan, maraming mga factor na na tinignan kami yung cuts per unit effort, kung yung isang bangka ba okey ba yung based dun sa effort, tumataas ba siya from 2014 to hanggang 2020 kasi kami yung data na na-analyze namin hanggang 2020 yan, Kung yung cuts CPUE yung tawag namin CPUE ba yan, tumataas ba o bumababa, parang tinignan namin yan. Tapos kung yung size niya ba, lumalaki ba siya or lumiliit. Tapos, yung meron kaming tinatawag din yung age at first maturity. Alam mo yun, ito yung age nung isda na first time parang yung nagdadalaga, yung sa tao nagdadalaga, sa isda sa aramang naman or sa isda, yung first time na magre-reproduce siya, yung isda. Tinignan namin kung yung size niya ay okay pa or hindi na. Yun yung mga biological parameters na tinignan namin. And then yung exploitation rate talaga. So, nakita namin doon na talagang yung sa catch per unit effort, i-compare mo dun sa bago pa lang sila hinuhuli from around ang per hour kasi yung ano namin, yung computation namin dun sa CPUE. Bale yung mga 19 ano yan, mga 13,000 mga 13 metric ton per hour ang nahuhuli nila. And then merong time na talagang pababa, declining yung ano niya, yung, CPU, yung computed na sa result, parang gano'n yung nangyari. And then yung sa exploitation ratio niya, meron kasi yung tinatawag na yung hanggang 0.5 lang dapat, pero yung, lumampas na siya dun sa benchmark na 0.5 yung sa exploitation ratio niya, mga 0.6 na yata, 0.66 o 0.7 dun sa result. So, talagang makikita mo na overexploited pa rin yung, fishery nung aramang kahit na meron yung GA na tinatawag nila. So, yun yung mga some na mga result. And then nakita rin namin kasi na alam mo talaga, malaki yung problema, pagka umuulan kasi tuwing umuulan lang sila ano, umuulan lang, lumalabas yung aramang, 'Pag walang ulan, nagkakaproblema sa drying ng alamang. Yun yung number one problem na nakita namin, yung pagtutuyo. Yun palang mga alamang namin kapagka lalo na 'tong mga bare months 'no, hindi na ida-dry dito sa amin yan, dinadala pa yan sa Ilocos, dinadala sa Ah, Manila para mai-dry lang. Even yung storing niya, just imagine na nakiki-store sila sa ibang storage facilities ng Region 1 at saka Manila. And then, binabalik dito sa amin 'yan kapagka siyempre, hindi nila ma-store dito 'yan, Wala kaming storage facility, na malaki. Medyo kailangan namin ng medyo malaki-laking storage facility, nagkakaroon ng ano, additional cost. And then hindi nila nama-maximize yung benefits. So, talagang kailangan naming tulungan yung mga nag-aaramang. hmm. So in short po, parang yung itong gentleman's agreement, parang may times na effective siya, may times din na Oo. hindi siya very effective. Naging effective din siya nung una kasi talagang na-arrest niya, naibalik niya yung population, Ah, nung aramang. Pero nakita namin na kahit na hindi hindi abrupt yung, pag-decline nung, population niya, kailangan dapat may gawin na.
na para maging sustainable yung fisheries at hindi na siya mag-collapse uli. Ayun. So since na-discuss na namin ni Ma'am yung results ng study, siguro punta naman natin yung more on behind the scenes naman in doing this research. So yung study po na to, ano po yung funding source nito at yung funds saan siya mostly ginagasto? Yung funding, nakitutsi lang ako, parang nakishare lang ako dun sa NSAP na fund. And then yung paggawa namin pag-conduct namin nung mga assessment, kasi ako yung head nung training division. Para meron akong hawak na konting pondo. So nag-a-allocate ako ng konting pondo para ma-conduct namin yung experiment. And then yung sa pag-i-interview, merong mga estudyante, ginagamit din namin yan na ginamit namin talaga. Alam mo, ito yung isang problema namin sa BFAR kasi yung research hindi siya part ng mandate namin. Kami lalo na sa BFAR naipasa yan sa NFRDI. Sa NFRDI. Oo. Okay. So yung very limited talaga yung pondo ng research sa amin. Kung katulad ko nga marami akong nakikita. Naging planner ako for more than 10 years, naging planner ako. And nakita ko na yung deficiency ng data, yun na yung naging problema para hindi kami makapag-propose ng mga malalaking project. Kasi yung sinasabi nga nila, dapat mga science-based yung natin. Pero hindi naman kami binibigyan ng pondo sa research. So parang sariling kayod, bahala ka na kung saan ka makakuha ng pondo. So yun yung ginawa ko, nakipag-collaborate ako sa ibang mga institution, yung connection, napakinggan ko rin dun sa ibang mga podcast series mo na yung networking, malaki yung naitutulong nun Kasi sila, yung ibang institution, magaling silang kumuha ng pondo. Yun, kailangang maki-connect ka sa kanila. Parang ganun yung nangyari. In addition po pala dyan, Ma'am, sa binanggit nyo na funding, ano pa yung mga other challenges in doing this study? Naku, malaki din yung challenges namin dito. Di ba sinasabi natin na yung 3 gross ton na bangka, bawal yan sa municipal water. And then may batas na dapat less than 3 gross ton. So lahat ng mga bangka na 3 gross ton, pinaliit namin yan para mag-suit sila dun sa batas. Otherwise, sahulihin kasi sila Merong mga ganong instances na So pwedeng gawin nila na 2.9 lang, parang ganun. Ganun yung parang ginawa. Kaya binawasan nila yung kasi merong mga instances na, alam mo, yung mga yung mga nanghuli, regulatory bodies na parang kinukutongan nila yung mga fisher folk. Dahil lumabag nga sila sa batas. Yun yung isa sa mga reklamo na nare-receive namin. So nung nagpunta kami ng study, parang yung mga fisher folk din kasi ayaw nilang liitan yung bangka nila. Kasi nga kung liitan yung bangka, di mas malaki yung gastos nila, tapos konti lang yung maikakarga. Medyo mahirap ding manguha ng data sa kanila kasi iniisip nila, baka ito dahilan liliitan na naman yung bangka namin, mare-regulate parang yung regulation ba na mare-regulate yung kanilang fishing, and then baka babasan. Parang mga ganun yung mga nila mga parang ina-anticipate nila na hindi makakatulong sa kanila. So medyo nahirapan din kami sa pagkuha ng some information na Pero doon sa PRA naman, meron kasing way na pwede mo mapalabas sa kanila yung data na yung information na gusto mong malaman. Meron yung mga paraan na magsasabi talaga sila. So ganun yung ginawa namin. Ganun yung mga naging isa sa mga challenges namin. And then yung lack of funding, yan talaga. Wala kaming pondo, yun yung isang pinakamabigat na na challenge. Yung binanggit nyo po, Ma'am, na tungkol sa pag-regulate ng mga ganitong klaseng activities,
naisip ko lang kasi doon nga sa isang previous episode din namin, binanggit na kapag may nire-regulate ka na ganitong activities, syempre may natural na may ma-observe ka na parang temporary na drop doon sa income ng fisher folk mo. Pero kung titingnan mo siya in the long run, effective pa rin siya kasi magiging stable kasi meron kang continuous na stock, continuous yung parang magiging income source nila kaysa parang wala kang gagawing intervention. Ayun nga, magko-collapse yung stock tapos mawawalan sila ng kita. I guess, siguro yun yung mahirap i-explain sa mga tao. Yun. Tama po ba yung Oo, tama. Yun yung kailangang i-explain sa kanila na kailangang, pero alam mo, wise na rin or matatalino rin yung fisher folk natin eh. Hinihingaan nila kami ng science-based na parang information. Bakit mo liliitan yung namin? Dililiit nga talaga naman yung income nila. So yun yung nila, kailangang may support information ka na sabihin sa kanila na talagang kailangan i-limit natin, magkaroon tayo ng quota dahil ganito na yung mangyayari sa stocks natin. So kaya nga itong malaki ang tulong nitong ginawang study at least masasabi namin na based doon sa result, ganito yung nangyayari sa population ng aramang ninyo na kung ituloy-tuloy natin gawin yan, talagang mauubos yan at may probability na mag-collapse na naman yan. Ganun. Kung walang ganitong research, anong sasabihin mo sa kanila? Hindi kanila paniniwalaan. Speaking of quota po pala, ma'am, so ano ngayon yung quota dapat kapag nanguhuli sila nito? Yun yung tinitignan namin, kasi kulang pa yung yung number of years nung sa na-analyze namin para masabi mo na ito yung dapat na quota na dapat na hulihin nila. Siguro in yung future research namin, pwede na kaming makakompute ng talagang quota na pwede nilang isali dun sa ordinance. In doing this study po, ano yung matatawag nyo na very memorable na good and bad experience in doing this? Maganda yung memorable experience no. Alam mo masaya yung pagka nagko-conduct kami ng participatory assessment, doon mo makikita talaga yung parang yung unang-una yung mga problema nila, yung mga hinanakit nila sa buhay. Yung mga fisher folk natin. Minsan nga may point na masaya, makikita mo sila mismo kasi hindi naman sila yan nagkikita-kita na yung mga fisher folk na ordinarily magkakapit-bahay sila pero yung talagang magkita-kita sila na mag-usap-usap na parang yung lahat na mapag-usapan sa buhay nila doon sa isang event lang, bihira yung kasi. So doon makikita mo na masaya sila, malungkot sila, parang ganon, mga memorable. And then, yun, nagbibiruan sila. Parang para sa akin, nakikita ko, ganito pala itong mga fisher folk na to, no? Meron din silang mga happy moments, mga sad moments. Tapos makikita mo na, ito pala yung pwede nating pasukan. Doon pa sa buhay nila na mayroong problema. Siyempre tayo, yung mga fisher folk, mga nasa laylayan yan, problema nila pagkain, problema nila yung pagpapaaral ng mga anak nila. Parang marami silang problema yan So, sa government dapat yun yung tinitingnan natin Paano ba tayo makatulong dun sa mga fisher folk na yon para at least mais mo ba naman yung problema nila, makatulong na tayo sa kanila. Dun sa pagkukontak namin ng PRA, namin yan, parang mapifeel mo kasi yung mga sentiments nila. And then doon ka makakapag-isip ng mga ano yung pwede mong gawin para makatulong sa kanila. Parang masaya ako rin pagka nakikita ko yung ganun na mga situation. Nalalaman mo kung paano mo sila matutulungan. May hugot naman ako sa ganito. Kasi nababanggit nyo nga ma'am yung ganyang mga issues tapos ngayon mababalitaan nyo yung ang dami-daming mga unprogrammed funds sa gobyerno. Sana nilalaan ng maayos sa mga ganitong programa para yung mga unprogrammed funds, zero na siya at talagang nagagamit para makapag-benefit sa mga tao. Medyo rin ako doon kasi yung sa yung nababalitaan natin. And then yung dito sa ating bansa, very small amount lang yung naibibigay nila sa research. Hindi nila
tutuunan ng pansin. Meron nga diyang isang politician na Research naniniwala ka ko ng kung research. mo. Hindi, yun sabi. Research kayo ng research. Ano bang matutulong ng research na yan sa ano? Kaya yung pag mag-allocate kami ng research sa budget namin, ini-slash nila agad. So talagang parang hindi nila iniisip na yung kahalagahan ba ng research sa economy natin, sa development ng bansa, sa livelihood ng mga tao. Akala nila pagka mag-research lang, ganun-ganun na lang, walang maitutulong, gano'n. Kaya konti yung kanilang hindi nila alam na ang research, parang foundation 'yan ng development, eh. Kailangan talaga nating mag-research. Sa fisheries alam mo 20 years behind kami, tayo sa ibang bansa. Kasi yung mga technology pinapakita natin sa mga tao, matagal na yun na technology na talagang kailangan i-improve mo ang ngayon gumagamit na sila ng AI. AI na, nag-a-AI na. Kami wala pa, hindi pa kami nakakaano sa, gano'n. Even dun sa kagagaling ko lang kasi dun sa Indonesia 'no, yung pag-i-stock assessment nila, AI na yung ginagamit nila. Parang meron na lang silang apps na ginaganyan nila yung isda, hindi na nagsusukat-sukat, eh. Parang ginagano na lang daw nila sa computer, made-determine na nila yung species, yung length niya, mga gano'n. Tayo wala pa tayo, malayo pa tayo sa gano'n. Yung ibang bansa pala meron ng gano'n. May iba nga yata na sonar lang tapos parang malalaman mo na kung madami yung isda sa ganung Oo, lugar. For oo, example. merong gano'n. Malayo pa tayo diyan sa ganyan. Yung iba nga sa aquaculture nga, like for example Japan ano, ah sa ano nila 'pag mag-a-aquaculture sila puro mechanized na, yung kanila. Walang nagbabantay na tao. Nakikita nila may CCTV sila tapos yung water monitoring sa eel 'to, kasi eel yung aking ano, yung napag-aralan ko talaga thoroughly yung eel at saka ludong. Dun sa mga eel farms pala nila meron na yang ano, naka-CCTV tapos meron ng mechanized na, may nagmo-monitor na ng water quality, temperature, mga ganyan, salinity, DO ng tubig. Pagka medyo bumaba na yung mga parameters na yon merong sensor na kahit malayo yung operator nalalaman niya through yung phone niya. Bumaba na yung DO, kailangan na pumunta, ayusin niya yun, parang gano'n na lang, eh. Dito sa atin, manpower puro sa tao pa lang nagme-measure tayo, medyo malayo-layo pa tayo sa gano'n. Pero 'yun yung sinasabi ko dun sa mga research, sa mga SUCs ba, sa mga yung nagre-research na yung mga kabataan natin. Kasi more on IT ito, maka-develop din sana sila ng mga IT technology na yun na nga, imo-monitor na lang na kahit wala ka, mamo-monitor yung parameters. So, mababawasan yung labor cost mo doon. Japan kasi problema nila yung tao, manpower, kaya kailangan nilang, more advanced technology. Dito po sa study nyo, at what point did you realize na sapat na yung results nyo for publication? Nakita namin na meron ng nakikita kasi na ano, na talagang, dun nung pinasok namin 'yan for analysis dun sa PISAT namin, based dun sa result, puwede na sigurong naano namin na puwede na siguro ito na maging basis for policy. Yung mga nabanggit ko kanina, dun sa result niya. So, puwede na nating i-publish ito para maging basis siya sa kahit ano man yung puwede nating i-advice sa kanila. Like for example, dun sa GA na yung gentleman's agreement, puwede na tayong gumawa nung, hindi na lang siya yung GA talaga, Dapat 'pag mag-usap sila meron na silang basis na batas na hanggang 7 araw lang dapat ang ano, parang concrete na yung policy mo. Na hindi na paiba-iba, kasi 'pag GA paiba-iba yung ano nila, usapan nila, eh. Pagka meron ng concrete na yung policy mo, yun na yung susundin nila na ang binawasan nila yung 24 hours na fishing, parang from 6 AM to 5, mga 11 hours na lang yan in a day. So, merong time na hindi sila fish. Yun ang ilagay nila dun sa ano, sa policy.
So, dapat wala ng lalabag and then dapat meron ng corresponding penalty. Kasi talagang may violators, kahit nag-GGA sila, nag-uusap-usap sila na hanggang ganito lang, meron pa rin silang nakikita na fi-fish ng 24 hours, parang gano'n. Hindi nila naman makontrol 'yun dahil wala naman silang basis na puwedeng sabihin, walang batas, na nagbabawal. Kasi GA nga lang 'yan, unwritten rules 'yan, So before we let you go, ma'am, ano po ang mga ma-advise nyo sa mga aspiring researchers? Ito. Alam mo, I am already 63 years old, magsi-64 na ako this year and then next year, magre-retire na ako. And yet, bagong compare lang ako nung 2023 lang ako na-i-confer as scientist. Kasi hindi ko napagtuunan ng pansin yung nagpa-publish ako ng paper. Nagra-write ako ng mga paper, nagpa-publish. Pero hindi ko napa-package yan na yung kailangan dun sa scientific career system. Parang wala akong time. Hindi ko tuunan ng time yun. Mahirap kasi yung multiple role ka, mother ka, and then researcher ka. Kulang yung time ko na mag-ganon. So medyo na-late ako. Late yung stage ko pero kung yung sa mga kabataan natin habang bata pa sila, dapat ay i-pursue nila yung dream nila to become a scientist. Hindi lang researcher, full-fledged scientist kasi maraming benefits itong mabibigay sa inyo. Yun nga nagsisisi ako, bakit ngayon lang ito? Kasi nagtiyatiyaga ako noon sa maliit na sweldo. 'Pag maging scientist ka pala, medyo merong quantum leap. Puwede kang tumaas yung sweldo mo from, grade 11 hanggang magiging grade 26 ka. So, mamo-motivate ka talaga, Ta's maraming maitutulong sa'yo yung gano'n. So, ine-encourage ko yung mga ating mga researcher na, mag-ipon na sila habang hindi lang, mag-write lang, i-publish nila yung mga papers nila. Para maiipon yun. Kasi ang hinahanap, mga 10 years na yung productive para mai-count yun as your points to become a scientist. So yun lang po na natin, umpisa na po tayo lalo na po yung sa Department of Agriculture na yung mga bureaus, attached bureaus ng DA, maraming mga scientists yan, mga PhilMec, PCA. Pero yung DA mismo, konti lang sila. Dahil, siguro napaka-busy nila, wala silang time na mag-publish. Yun yung nakita kong problema nila. So mag-publish po tayo, magagamit po natin yun para, mai-elevate natin yung ating status from, being a research assistant or researcher to becoming a scientist. So, ayun, kapag gusto nyo pala mag-publish, lalo na pag fisheries related yung research nyo, ayun, check nyo yung guidelines ng the Philippine Journal of Fisheries. So nasa description yung links. So ayun, last question po, do you have anything to promote? Yun nga, yung siguro ipo-promote ko yung sa SCA, yung Scientific Career System. Konti lang po ang mga scientist natin. Nung huling yung mga active is around 84, pero ngayon merong mga na-confer na mga scientist. Yun yung career path na dapat na tahakin ng ating mga researcher to become a scientist, para hindi lang po ito sa personal growth, para mas marami po tayong matulungan na tao. Yun siguro po yung puwede. Ayun, so I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po kay Ma'am Ebing sa pagpapunlak ng aming imbitasyon. So maraming salamat din, Paul, sa iyo. At least sana may mapulot sila. Meron po, madami po. Ayun, maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. Sige, thank you very much too. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.